Gupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Narito na ang mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Presyo ng galunggong sa ilang pamilya sa Metro Manila bumaba. Ronda Pilipinas. Ganun na. Umano'y suhulan para sa People's Initiative inalmahan. Ronda Pilipinas. Ilang transport groups dumistansya sa panibagong tigil pasada. Ronda Pilipinas. Bukas na yung strike na yan, ha? Balita sa ibayong dagat, patuloy na gera sa pagitan ng Israel at Hamas, minarkahan. Ronda Pilipinas. Sa balitang babalakasan naman, UAAP champs na DLSU Green Archers, dinomina ang NCAA champs na San Beda Red Lions sa Pinoy Liga Next Man Cup Season 2. Ronda Pilipinas. Balitang showbiz, Michael V. idinipensa si Jokoy. Ronda Pilipinas. At mamaya sa NBI, pagbebenta ng sigarilyo sa mga menor de edad. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At mamaya sa Let's Prove It, patutunayan natin HTTP websites. Sabi nila, hindi daw safe. Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tama, live na tayo sa DWIZ Metro and Mega Manila. Naka-live din tayo sa DWIZ News FM sa regional stations, and of course, naka-live din tayo sa Radyo Ronda, and of course, naka-live din tayo sa mga ginagawang radyo, kanila mga TV sa Aliw Channel 23. Magandang araw, ako ang iyong tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Balitang panahon na muna tayo. Asahan na ngayong araw ang mga pag-ulan at thunderstorms bunsod ng shear line sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw. Kabilang na sa mga karanas ng maulap na papawirin na may kasamang pulupulong pag-ulan at thunderstorms ang Eastern Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Caraga, Northern Mindanao at Davao Region. Ibinabala naman ang pag-asa ang posibleng flash floods at landslides sa mga nabanggit na lugar dahil sa katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan.
Samantala, nakakapekto naman ng Northeast Monsoon o Amihan sa Luzon, kabilang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Visayas. Ronda Pilipinas. Samantala, patuloy sa pagbaba ang presyo ng galunggong sa ilang pamilya sa Metro Manila. Magandang balita ito mga misis ha. Sa pag-iikot ng DWIZ sa Marikina Public Market mula sa dating 160 pesos hanggang 180 pesos na kada kilo ng galunggong, bumaba na ito sa 130 pesos hanggang 150 pesos kada kilo o kada kilo. Sa NEPA Q-Mart naman, dyan lang po sa may Quezon City, bumaba na rin sa 160 pesos mula sa dating 180 pesos hanggang 200 pesos ang presyo ng galunggong kada kilo. Ayon sa mga fish vendor, sa mga nagbebenta, nasa mahigit 20 piso ang binaba sa presyo ng nasabing isda dahil nagtapyas din ng singil ang kanilang mga supplier. Bukod pa dito, mababa din ang alon ng tubig sa dagat kaya't hindi nagiging pahirapan ang paghuli sa mga isdang idinadala at ibinebenta sa mga merkado. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Kung mababa ang presyo, baka yan ang ulam natin ngayong tanghali. O, di ba? Ang mga galunggong. Masarap ang galunggong, lalo na pagka prito. Tanggap po tayo ng isang report. Pangulong Marcos aminadong matindi ang kinakaharap na hamon sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Mag-report si Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagkain ang nangungunang dahilan ng pagbilis ng takbo ng inflation sa bansa. Bagaman maganda niyang tinatakbo ng ekonomiya, hindi pa rin dapat magpakakampante dahil mayroon pang mga hamon na maaaring magpabagal o posibleng maging dahilan ng pagkasira ng positibong pagtaya sa ekonomiya ng bansa. Sinabi ni PBBM na kabilang dito ang lumalalang tensyon sa politika sa ibang bansa na maaari niyang makaapekto sa pandaigdigang kalakalan, fuel at food shock na maaaring magdulot naman ng pagbilis ng inflation. Dagdag pa ng presidente, ang mga hamon ngayon sa lahat ay hindi lamang palaguin ng ekonomiya, kundi tiyaking ang paglagong ito ay mararamdaman ng publiko sa lahat ng panig ng lipunan, lalo na sa larangan ng infrastruktura, healthcare systems at educational system. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, itinanggi ni dating Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na may nangyayaring bayaran sa pagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas. Sa panayam ng DWIZ, iginiit ni dating Representative Garbin na hindi dapat binibigyang konsiderasyon ng naturang alegasyon. Matatanda ang lumutang ang alingasgas na may nangyayaring bayaran ng 100 piso sa mga lalagda sa People's Initiative para maamyendahan ang 1987 Constitution. So those are not gospel truth. These are just mere assertions, perhaps false assertions na dapat walang paniwalaan dahil kwento lang naman eh. Akala ko ba may pruweba yan, sabi ni Kung ano. Kaugnay nito, binigyan din ni dating Congressman Garbin na hindi na napapanahon ang mga economic provisions ng saligang batas. Itong provisions na ito sa ating saligang batas ay no longer responsive to the needs of time. So, among others, yung sa mass media, yung sa foreign equity limitations, in other public utilities, the utilization, exploration, and development of our natural resources. These are sectors of our economy kung saan, kung i-open up mo sa mga dayuhang nangangapital, this will bring about not only capital, but the much-needed employment generation. Ang alam ko, sinabi ni Congressman Edsel Lagman, meron daw siyang mga pruweba. Tingnan na lang natin. Meron daw siyang picture ba o video? Dahil ang tumawag daw sa kanya, yung mismong mga mayor na kasama doon sa meeting. Antabayanan na lang ang susunod na kabanata. Yan po ang tinig ni dating Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas.
Samantala, nakadakdang magsagawa muli ng malawakang tigil pasada bukas po ito ang grupong Piston at grupong Manibela laban sa PUV modernization. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ng presidente ng Liga ng Transportasyon at mga operator sa Pilipinas o LTOP na si Orlando Calando Marquez na wala silang balak sumama, kabilang na ang National Organization sa isasagawang tigil pasada. Anya, kailangan magtulungan para sa pag-unlad ng Pilipinas, kaugnay na rin sa sinasabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami po na 7 national organization, UB Express, mga jeepney, mga taxi, mga bus, hindi po kami sasali sa strike bukas. Kaya ako po humihingi ng paumanhin sa ating mga kamukha, kababayan, kasama sa transportasyon. Huwag niyo sanang isasama ng loob dahil kami po ay bago kami pumunta sa kalsada, huwag sana mabaliktad yung bangka na yung pong 20% na hindi nakapag-consolidation. Kung pagbibigyan ang gusto nyo, paano naman kaming 80%? Kami naman ang babalik pupunta sa kalsada. Dapat mag-usap po tayo. Tulungan natin ang gobyerno dahil ang sabi ng Bongbong Marcos Jr., dapat po ang pag-unlad ng Pilipinas ay utak Pilipino, hindi utak imported. Gagalit lolo nyo. Samantala, binunyag ni LTO President Calando na meron isang philanthropist na magbibigay tulong o nag-o-offer para sa mga tsuper, partikular na mga operator ng jeepney, kung saan maglalabas ito ng isang electric vehicle. Saklaw po nito ang lahat ng mga maapektuhan o hindi makakapag-consolidate para sa panibagong PUV modernization. Ito siya. Mayroon na pong isang philanthropist na napakagaling at nanungkulan sa gobyerno ng napakatagal na panahon at medyo alam nyo na to, kilala nyo to na talagang may kakayahan sa bangko dahil banker siya, naging gobernador siya. Ang offer niya sa amin ngayon, electric vehicle, 0 down payment, rehistrado na, rent to own. Ito po ay talagang sabi niya sa amin nila Kaobet, mark my word, sabi niya, within this year o mga ilang buwan lang, ilalabas ko na yung electric jeep na talagang hang traditional jeep. Ano ba? Parang condominium rent to own. Mukhang maganda yung sinasabi ni Calando na yon. Rent to own na. Ang tanong, magkano presyo? Ano pa mga jeep para mga kondo, rent to own Tinig ni Liga ng Transportasyon at mga operator sa Pilipinas, President Orlando Calando Marquez sa eksklusibong panayon ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Yun ang pinakatanong dyan. Magkano ngayon yung ino-offer ng philanthropist na yun? Ito naman si Calando, nagba-blind item po, hindi na lang sinabi. Dati pa lang, text ko nga siya. text ko nga. Kung sino yun. Okay, tanggap po tayo ng isang report. Proseso at patakaran, ito PUV modernization pa rin pinag-uusapan. Proseso at patakaran sa ilalim ng PUV modernization dapat sundin at irespeto. Alamin natin ang report ng 1230 Jelly Mendez. Jelly, go! Nanawagan sa mga grupo ng transportasyon si Office of Transport Cooperatives Chairman Andy Ortega na igalang at sundin ang proseso at patakarang ipinatutupad sa ilalim niya ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Chairman Ortega, mas mainam kung isusurrender ng mga operator ang kanilang prangkisa sa mga kooperatiba. Inihayag ng opisyal na kung ang mga korporasyon at kooperatiba ang magmamay-ari ng mga prangkisa, mas magiging maganda at maayos ang pagpapatakbo nito, partikular ang pagsunod sa mga ligtas, reliable at komportableng biyahe ng mga pasahero. Nilinaw ni Chairman Ortega na majority sa hiling ng mga transport group ay kanila nang naibigay dahil bukas sila sa improvement ng mga pampublikong transportasyon. Kabilang sa kanilang natugunan ang equity subsidy, problema sa ruta at iba pang tulong at hiling ng mga tsuper at operator. Iginit ni Chairman Ortega na kanilang itutuloy ang desisyon sa proseso at pinapatupad na patakaran dahil hindi maaaring itigil ang magandang programa na ginagawa ng gobyerno.
Target ng pamahalaan na hindi mahirapan ang mga mananakay sa kanilang pagsakay, mapaganda ang mga sasakyan at matiyak ang kaligtasan sa biyahe. Umaasa ang OTC official na susunod ang mga transport group at magkakaroon ng pagkakaisa sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Binigyang din pa ng chairman na hindi nila iaatras ang kanilang laban dahil isa ito sa kanilang mga naging commitment kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maging mas maayos at pagandahin ang sektor ng transportasyon. Ito si Patrol 30 G. Elementes nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy mga balita sa Ronda Pilipinas. Samantala, binigyan linaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi aabot sa 38,000 PUJ operators and drivers ang mawawala ng trabaho dahil sa PUV Modernization Program pagsapit ng February 1, 2024. Ay kasi nga ang deadline January 31. Oo. Batay sa inilabas na datos ng LTFRB, nasa 97.18% o 21,655 na units mula sa 22,284 na units na nakapagsumiti na sa Land Transportation Office sa Metro Manila. Habang 629 confirmed units ang bigong makapag-consolidate matapos ang deadline noong December 2023, kung saan ang operators o driver ng mga units na yan ay maaaring sumailalim sa Social Support Program o Entrepreneur, Entrepreneur ng DOLE. Kaugnay nito, nilinaw ng LTFRB na bago pa ang consolidation deadline, nasa 21,000 PUJs na ang 2 taong hindi na irirehistro, na siya namang may tuturing ng pag-abandona sa ruta at sapat na dahilan para kanselasyon ang kanilang tinatawag na CPC. Ronda Pilipinas. Samantala, maaari pa rin gumamit ng mga lumang sasakyan sa susunod na buwan ng mga tsuper at operator na sumama sa franchise consolidation. Ito ang binigyan din ni Office of Transportation Cooperative Chairman Andy Ortega. Napapayagan pang makapasa ang mga o makapasada ang mga jeepney drivers hanggat hindi pa sila nakakapagpalit ng mga bagong makina o yung tinatawag na Euro 4 at Euro 5. Inihayag ni Chairman Ortega na posible pang tumagal hanggang sa susunod na taon ang pagpapalit sa mga lumang sasakyan dahil unti-unti ang kanilang ginagawang hakbang sa mga pampublikong transportasyon. Sinabi pa ng opisyal na patuloy pa silang naghahanap ng mga lokal na manufacturer upang magtuloy-tuloy ang pagpapatupad ng BUV o PUV Modernization Program. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Prangkisa ng mga TODA driver sa Maynila posibleng kanselahin na kung napatunayang sobra-sobrang maningil ng pamasahe. Oh, iba na naman ito. Alamin natin ang report ni Patrol 5, Ayayo Pangko. Kuya Aya, go! Binalaan ngayon ng MTPB o Manila Traffic and Parking Business o Bureau yung mga tsuper ng pampaserong tricycle na posibleng makansila ang kanilang prangkisa kung mapapatunayang sobra-sobra ang ginagawa nilang paniningil sa pasahe. Ayon kay MTPB Chief Dennis Biahe, marami nang natatanggap na reklamo ang kanilang tanggapan hinggil sa pananaga o mataas na singil ng mga tricycle drivers, lalo na sa mga turista. Giit ni Biahe, ang pamasahe sa unang kilometro ay 16 pesos lang, habang 13 pesos naman ang singil sa senior at estudyante, kung saan may dagdag na 5 piso sa susunod na kilometro. Anya, mahigpit na ipinatutupad ang City Ordinance number 18979 na inaprobahan noong November 2023 na nagtatakda ng pamasahe sa mga tricycles, pedicabs at electric bikes or e-bike. Payo naman ni Biahe sa publiko, agad i-report daw sa kanilang tanggapan ang mga mapagsamantalang driver ng tricycle, kung saan tandaan lamang daw yung plate number. Paliwanag ng opisyal,
Kadalasan ay iba't ibang driver ang pumapasada ng tricycle. Pero malalaman din sila sa pamamagitan ng kanilang operator. Ito yung patrol number 5. Ay pang para simple metodo ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Kumusta na ba? Kumusta na ba sa Baguio ngayon? Ano bang, di ba medyo positive na kontaminado yung mga tubig doon? Alin doon? Alin sa Baguio ang kontaminado? Yan ang tanong, di ba? Tinatawagan po namin ang health officer o kung sino pwedeng, kung hindi pwede magsalita si Mayor at merong meeting, pwedeng magsalita regarding do sa problema sa Baguio. Ha? O, marami pa rin ng mga kababayan natin na nagrereklamo, pati yung mga umaakit sa Baguio. O, mamaya, tingnan natin kung tayo yung pasok. Samantala, para sa ating NBI, pagbebenta ng mga sigarilyo, ha? Sa mga menor de edad. Naku, magandang istorya ito kasi nakabukas na ang klase. Ha? Ito. Yung mga lalong-lalo na sa mga tindahan na nagbebenta ng sigarilyo sa menor de edad. Naku, bawal na bawal po yan. Narito ang report ni Angelo Bainyo. Pagbebenta ng sigarilyo sa mga menor de edad, nako, bawal ito. Talaga namang pabata na ng pabata ang mga kabataang mayroong bisyo gaya ng paninigarilyo. Kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng sigarilyo sa mga menor de edad. Ano naman ang pananagutan ng tendero o tindahan ng sigarilyo? Ayon sa Republic Act No. 9211 o ang Tobacco Regulation Act, mahigpit na ipinagbabawal ng batas sa mga retailer o sa mga tindahan ang pagbebenta ng sigarilyo sa mga menor de edad. Hindi rin sapat na depensa at hindi tatanggapin ng batas ang dahilan o kamangmangan ng isang tindero na hindi alam ang edad ng bumibiling kabataan. Dapat munang alamin ito kung nasa tamang edad na ba ang kanyang pinagbebentahan. Nakasaad din sa batas na dapat nasa tamang edad ang bumibili at kailangan itong makonfirm sa pamamagitan ng pagkakakilanlan o identification card. Ang sino mang mapatunayang lumabag sa batas o nagbenta ng sigarilyo sa mga minor de edad ay pagmumultahin ng 5,000 piso. Maaari ring makulong ng hanggang 30 araw at pwedeng ma-revoke ang business permit at business license. Tandaan, maging responsableng tindero ng sigarilyo. Alamin muna ang edad bago pagbentahan ang mga ito. Huwag puro kita lang ang nasa isip nyo. Kung ayaw nyong masabihan ng, nako, bawal ito. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Kami po'y tumatawag na sa Baguio at gusto namin makausap sana maski isang health officer sa Baguio kung alamin natin kung ano yung, di ba may lumabas? Positive daw sa bacteria. So ano mga restaurants doon, ano mga lugar doon ang positive. Para mabigyan din ng babala yung mga kababayan nating paakyat. Dahil ngayon maraming paakyat dahil malamig . Samantala, mamaya ng konti, kung tayo makakontak, suswertehin tayo, wala silang masyadong ginagawa. Pagka nakasingit tayo, on air natin kagad, ha? Sige, tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Pinarerepaso na ni Senator Raffy Tulfo sa Joint Congressional Energy Commission ang posibleng amendment o pagkansela sa prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito'y sa gitna ng sinasabing paulit-ulit na kapalpakan ng NGCP. Ayon kay Senator Tulfo, makakabuting maripaso ang pag-amend o pagkakansila sa prangkisa ng nasabing kumpanya dahil sa mga kwestiyon ukol sa pagpapatakbo ng NGCP sa power grid ng bansa. Binanggit din ng senador ang kabiguan ng naturang kumpanya ukol sa kawalan nito ng information dissemination sa mga ahensya ng gobyerno. Ronda Pilipinas. Samantala, formal nang naghain ng resolusyon si House Deputy Minority Leader and ACTA Teachers Party List Representative Franz Castro kasama ang grupo ng Makabayan sa Kamara upang paimbestigahan ng umano'y panloloko sa pagpapapirma para sa nasabing Peking People's Initiative ukol sa charter change o CHA-CHA. Ito'y matapos ang ulat na meron namanong pinangangakuan o merong mga pinangangakuan ng ayuda kasabay ang pagpapapirma sa gift giving noong Kapaskuhan. Kasama na ang may kapansanang
pinapipirma umano ukol sa People's Initiative sa Chacha mula Tarlac, Quezon City, Caloocan at Cavite. Kasabay nito, giit ni Castro, hindi konstitusyon ang may kasalanan kung bakit mababang ekonomiya ng Estado, kundi ang neoliberal na polisiya ng kasalukuyan at mga nagdaang administrasyon. Matatandaang kamakailan lamang ang nang hikayati ni Davao City 1st Congressional District Representative Paulo Duterte ang mga nasasakupan ito na huwag ibebenta ang kanilang pirma sa Umunoy People's Initiative para sa pag-abyenda sa saligang batas. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Mga paraan kontra El Nino pinatututukan ni Pangulong BBM. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Pinababantayang maigi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibleng maging epekto ng El Nino phenomenon sa ekonomiya ng ating bansa. Sinabi ng Pangulo na nanatili kasi ang banta na matinding tagtuyot hanggang sa second quarter ng kasalukuyang taon. Kaya mahalagaan niyang makontra ang epekto nito sa pamagitan ng mga napapanahon at targeted interventions upang hindi sumirit ang presyo ng pagkain dahil sa kakulangan ng produksyon. Maliban dito, kailangan din anyang matutukan ang mga paraan para mapalago ang produksyon ng pagkain upang makamit ang food security. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Pilipinas sa pamahalaan ng Iran para ligtas ang mapauwi sa bansa ang 18 Pilipinong lula ng isang tanker na sapilitang kinuha ng Iranian Navy sa Gulf of Oman. Ito'y ayon kay Migrant Workers Officer in Charge Hans Kakdak ukol sa naturang issue. Muli ring binigyan diin ni Officer in Charge Kakdak na nasa maayos ng kalagayan ang mga Pilipinong tripulanting lulan ng St. Nicholas tanker na kinuha ng Iranian Navy. Gayunman, wala nang ibinigay na iba pang mga detalye ang nasabing opisyal hinggil sa repatriation effort ng DFA sa mga tripulanting Pilipino na lula ng barko. Ronda, Pilipinas. Matapos maipakulong ang pinaniniwalaang leader ng kulto na si Senyor Aguila, itinuon naman ni Senator Risa Hontiveros ang kanyang atensyon kay Pastor Kibuloy, Apollo Kibuloy at religious group nitong Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ang akbang na ito ay indikasyon umano na nais ni Senator Hontiveros na tugunan ang mga isyu na kinasasangkutan ng mga religious figure at mga sekta upang matiyak na merong accountability at transparency sa pagganap ng hustisya. Noong Nobyembre, nanghuli ng NBI si J. Ren Senyor Aguila Kilario at mga kasama nito sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equity na pinamumunuan ni Hontiveros ay nakatakdang magsagawa ng investigasyon sa Enero 23 kaugnay sa mga akusasyon laban kay Kibuloy at KOJC. Una nang naghain si Hontiveros ng resolusyon sa Senado upang imbestigahan ang umano'y pang-aabusong nagaganap sa loob ng KOJC kung saan ginagamit umano ang pinaniniwalaang pangrelihiyon para mapasunod ang mga miyembro. Binanggit din sa resolusyon ang mga seryosong aligasyon gaya ng human trafficking kasama ang rape at sexual at physical abuse laban kay Kibuloy. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report na unsyaming dagdag benepisyo ng PhilHealth ikinadismaya ng isang kongresista. Alamin natin ang report ni Patrol 11 Tina Nolasco. Tina!
Dismayado si Agri-Party List Representative Wilbert Lee sa pagkaantala ng implementasyon ng pagtaas ng benepisyo para sa mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Lee, ikinalulungkot niya at ikinadidismaya na tila mauna pang maipatupad ang dagdag na 5% singil sa premium rate ng PhilHealth sa matagal na niyang panawagan na 30% increase sa lahat ng benefit packages at coverage ng ahensya. Gitpen ni habang pinatatagal ang pagpapatupad ng taas benepisyo, marami ang pinipiling tiisin na lamang ang karamdaman kaysa magpagamot at marami din anya ang di maganda ugaga sa pag-aalala kung saan kukuha ng pambayad sa ospital. Kung maaalala nitong Biyernes lamang nang ianunsyo ng PhilHealth na itaas sa 5% mula sa kasalukuyang 4% ang kontribusyon sa ilalim ng Universal Healthcare Law na nakatakdang ipatupad ngayong taon. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, pinalakas ng Marcos administration ang kampanya laban sa internal security threat sa Pilipinas. Ito'y kahit naging matagumpay na nagresulta sa pagkakapilay ng New People's Army. Pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga law enforcers sa pagganap sa kanilang mga papel at tungkulin sa pagsisikap ng pamahalaan upang kontrahin ang internal security threats. Noong December 2023, umabot sa 1,399 na mga miyembro ng communist at local terrorist groups ang na-neutralize ng gobyerno. Dahil dito, giniit ni PBBM na hindi titigil ng pamahalang ang anti-insurgency campaign nito. Pinagmalaki rin ni Pangulong Marcos ang magandang performance ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Department of National Defense. Ronda Pilipinas. Nais ng Department of Tourism na malagpasan pa ang kita nito sa mga domestic tourist noong nakaraang taon. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, umabot na sa 1.5 trillion pesos ang kita ng DOT sa mga domestic visitor noong 2023. Domestic ito, hindi ito international. Kaugnay nito, sa tala ng DOT, umabot na sa 5.45 million ang dayuang turistang nagtungo sa Pilipinas noong nakaraang taon, kumpara sa 4.8 million na target ng departamento. Iniulat din ni Secretary Frasco na nasa 5 milyong trabaho ang kanilang nalikha sa tourism sector. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isa pang report. Pagpasa sa panukalang healthcare law para maibaba ang increase sa premium sa PhilHealth, ipinupursige sa Senado. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Isusulong ni Senator J. Versito na maaprobahan ngayong taon ang kanyang panukalang batas na naglalayong amyendahan ng probisyon sa Universal Healthcare Law na may kaugnayan sa dagdag sa premium sa PhilHealth. Ayon kay Senator Ejercito, hilingin niya sa liderato ng Senado na bigyang prioridad ang kanyang panukala na naglalayong ibaba muna sa 3.5% sa halip na 5% ang increase sa premium sa PhilHealth. Gate ni Ejercito, sa ngayon ay bumabawi o bumabangon pa ang marami nating kababayan mula sa naging epekto ng pandemya, kaya makabubuti na maibaba muna ang dagdag sa premium sa PhilHealth. Hindi pa anya nangyayari ang pandemya no ipasa nila ang Universal Healthcare Law kaya mataas ang nakapaloob na increase. Tiwala si Ejercito na hindi maapektuhan ang mga health benefits na pinagkakaloob ng PhilHealth kahit pa ibaba ang dagdag sa premium sa PhilHealth. Habang hindi pa naaprubahan ang panukalang amendments ni Senator Ejercito, ipatutupad na ng PhilHealth ang nasa UHC o Universal Healthcare Law na increase sa premium. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Hawak na ng mga otoridad ang isang lalaking tinaguriang Asia's Best Hacker. Matapos targetin ng mga dayuhan sa kanyang mga illegal na aktibidad online, kinilalang suspect na si Edgar Silvano Jr.
47 anyos, residente ng Barangay Talondos, dyan po sa may Las Piñas. Ayon sa National Capital Region Police Office, isinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant na inisyu ni Judge Elizabeth Yuguray ng Las Piñas Regional Trial Court, Branch 202. Nakumpiska ng pulisya ang ilang dokumentong pinansyal na may kinalaman sa mga titulo ng lupa at pagbili ng sasakyan. Naglalaman ito ng personal at impormasyon sa bank account na pagmamayari ng ibang tao. Dahil dito, sinampahan si Silvano ng paglabag sa Republic Act 8484 o ang Access Device Regulations Act of 2012. Ronda Pilipinas. Suportado ng Pilipinas ang One China Policy. Ito ang muling giniit ng Department of Foreign Affairs sa gitna ng pagkapanalo ni Taiwan Vice President Lai Ching-te bilang Pangulo ng naturang lugar sa katatapos lamang na halalan. Ayon sa DFA, nagkasundo ang Pilipinas sa China na resolbay ng lahat ng issue ng hindi gumagamit ng dahas. Pwede pala eh. Matatanda ang kapartido ni Vice President Lai Vice President Lai, si outgoing President Tsai Ing-wen na nagsusulong na maging sovereign state ang Taiwan na patuloy na iginigiit ng China na bahagi ng teritoryo nito. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Pondo inilabas ng DBM para bayaran ng health emergency allowance ng mga healthcare at non-healthcare workers umabot na sa 30.1 billion pesos. So paano? Mababayaran na ba? Alamin natin ang report ni Patrol 5, Ayayu Pangko. Kuyaya, go! Inihayag ngayon ng Department of Budget and Management o DBM na nakapagpalabas na sila ng 30.11 billion pisong pondo para mabayaran yung health emergency allowance ng mga healthcare at non-healthcare workers para sa taong 2023. Ito ay bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagpatuloy ang pagbibigay ng nararapat na suporta para sa mga tinaguriang makabagong bayani, lalo na't ang mga nasa health at medical field. Binigyan din ni Budget Secretary Mina Pangandaman na sa ilalim ng Administrasyong Marcos ay maibibigay nila sa mga healthcare at non-healthcare workers ang mga benepisyo at allowance na nakalaan para sa kanila. Sinabi ng kalihim na bahagi ng commitment ni Pangulong Marcos ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng financial support sa mga healthcare at non-healthcare workers, lalo na nararapat lamang na sila ibigyan ng suporta. Ang ipinalabas na 30.11 billion pisong pondo noong nakaraang taon ay isa pa sa 24.9 billion pisong pondo na inilagak sa Department of Health para sa parehong layunin noong 2022. Para naman sa 2024, nasa kabuang 18.96 billion piso ang nakalaan sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act para mabayaran ang health emergency allowance claims ng mga pampubliko at pribadong healthcare at non-healthcare workers kung saan ang nasabing pondo ay maaari nang magamit epektibo noong January 1, 2024 o ng kasalukuyang taon. Kaya dahil dito, nasa 14.88 billion na lamang ang natitirang balanse mula doon sa kabuang 88.14 billion na kinakailangang halaga para sa implementasyon ng programa. Ito si Patrol number 5. Ayaw pang para sa implemento ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Nasa linya na po natin ang Acting Officer Health Services Office, Baguio City. Tayo po hihingi lang ng update tungkol po dun sa gastroenteritis outbreak sa Baguio. Kasi ang sabi, medyo pababa na. Okay, nasa linya po natin si Dr. Celia Brillantes. Doc, magandang araw po. Magandang umaga po sa ating listeners ng DWIC. Apo.
882. Yan, Yes, 882 nationwide. Okay, tayo po'y napapanood din sa Aliw Channel 23. Naka-live din po tayo sa TV Nationwide. Doc, hingin lang po kami ng update. Yung lumabas po na positive dun sa mga bakterya, ilang establishment po ito doon sa Baguio? Diyan po. Okay, 10 establishment. 10, Bale, opo. 9 establishment and one residential. Aha. Okay, so we are now trying to get other water samples to be sure of our findings. However, yung ating mga food establishments, Opo. of course, they need to cease operation. And until we have a negative water sample, that's the time that they can resume operations. Cease operation, meaning stop operation, Doc. Yes muna po, Oo. kasi we have to make sure, lalo na po yung ating mga water delivery companies po natin, they have to stop their water delivery and again, we will be getting the same sample today, mga samples po nila from their trucks and tanks and we test again po. Kasi ang pinaka nakita ko dito na detalye sa balita, halos 3,000 po ang pinakahuling number na nagkaroon ng sakit, Doc, tama? Yes po, opo. This is the self-reporting system. However, we need to stop this because we are now we have an ongoing investigation of actual cases po na. So actual cases, and then we need to verify also those who entered our self-reporting system, just to make sure that we are dealing with people who really had actual illnesses po. So reported. So meron pa hong hindi reported kung tutusin, Doc, ano? Opo, ano po, yes po. So we are not only going to the hospitals but also to the health centers and to the communities to interview actual cases po. Yun. Okay, dun ho sa 10 kontaminado, ano hong sagutin nila sa batas ngayon para dito sa sakit na ito na kumalat? Well, since it's an outbreak thing and wala naman we're not pinpointing kung sino po ang may kasalanan nito, no? But they just have to be cooperative, especially our water deliveries, those who were positive for fecal contamination has to stop and madali lang po yun pagka mag-determine po tayo ng rapid test. So, tingnan ho natin kung positive pa rin, they stop, we wait until their results of the water sampling becomes negative po. Opo. As we speak now, Doktora, mga ilan pa ho yung mga nasa ospital o may sakit hanggang sa ngayon? We have an ongoing, but around there's mga 57 po the admissions yesterday. So we still have to get admissions from the po yan it's not only one hospital but different hospitals po. So talagang there's a significant decline of cases already. Even for self-reporting bumaba na rin po. Tapos yung actual cases po sa hospitals bumaba na rin po since January 9 actually. But of course we have to observe and monitor these cases side by side with the actual cases na po. So now we're really looking at a significant decline or downward trend of all these cases. So fake news pala itong 200 na nakalagay dito sa Facebook, 200 na mga establishment sa Baguio. Kasi ang dami. Marami na rin po kaming na-test. So aabot na rin po tayo. But then, syempre, ito lang po yung naging positive. Sample lang po. So, then, yes po. Go ahead, Doc. Well, we know that really we passed the critical stage of our outbreak and contained na po yung outbreak natin, no? As of now that I speak because of the cases that we have gotten that has been reported in the hospitals. Kaya lang po syempre continuous po rin yung water testing natin dahil marami rin po talaga tayong water sources, hindi lang po Baguio Water District. So pwede po tayo mag-expect ng mga establishments pa in the coming days and weeks after nung mailabas? Yes po. No? Until we finish our investigation with to complete the investigation, not only we look at unang-una importante syempre ang mga tao natin na apektuhan. Nakita naman na natin na bumaba. So ito yung foremost concern natin, mga tao. Then we continue with where the water source contaminations
coming from, further interview of our cases para we get a complete picture of what happened so that we will be able to reduce or to put down all these cases to zero. Tapos yung water source na ayos din po natin para naman we are prepared for Panagbenga. Oo nga, dahil malapit na Panagbenga pala, no? Pebrero nga po pala yan. Oo. In 2 weeks time na po, mayroon na po tayong activities. Opo. So, pero you still advise, ma'am, na uminom pa rin sa mga bottled water at kung iinom po sa tap water, pakuluan. Yes po, pakuluan po. At yung sa bottled water, nasabi po kahapon na tingnan nyo rin po yung expiration, no? Kasi syempre, we also need to keep them safe also na you need to, in everything that we eat and drink, meron hong lagi yung expiration po. Opo. So, pwede ho nating sabihin na safe pa rin na umakyat sa Baguio dahil pababa na yung mga kaso at patuloy ho sa pag-aaral. It didn't stop tourists coming up. Siguro lang yung eating capacity siguro ng mga bumaba. No, nakita rin over the weekend. Pero I know that since the public is being informed of what's happening and what the updates are at least yung ignorance nila nag-ano ng knowledge and they will be helping us decrease cases also because they know what to do, they know what to expect, and others. Yan. Basically, that's good news, Doc, ano? Dahil sa mga kababayan nating natatakot. And now, you're saying na it's already safe at patuloy po na pinag-aaralan at nakatutok po kayo doon sa mga kaso. Yes po. Ongoing po lahat. Okay. Doc, maraming salamat po. And once again, thank you very much at Happy New Year po. Yes po, Happy New Year po. Maraming salamat po. Thank you. Acting Officer, Health Service Office sa Baguio City, si Dr. Celia Brillantes. Ronda Pilipinas. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patuloy pa rin ang giyera sa pagitan ng Israel at Gaza, minarkahan ang ika-100 araw ng mula noong unang pag-atake. Matatandaan na nagsimula lumusob ang Hamas noong ika-7 ng Oktubre ng nakaraang taon na pumatay sa mahigit 1,000 individual sa Israel na karamihan ay sibilyan. Kaugnay nito, naglunsad ang Israel ng kampanyang militar na pumatay sa hindi bababa sa 23,843 na katao sa teritoryo ng Palestinian. Pinangako naman ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na hindi sila titigil hanggat hindi napapasa kanila ang tagumpay ng giyera. Ronda Pilipinas. Para sa ating balitang sports, UAAP champs na DLSU Green Archers dinumina ang NCAA champs na San Beda Red Lions sa Pinoy Liga Next Month Cup Season 2. Sports News kasama si Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Natapos na ang isa sa mga pinakaabangang match-up sa Season 2 ng Pinoy Liga Next Month Cup kung saan tinalo nga ng UAAP champs ng De La Salle Green Archers ang NCAA champs na San Beda Red Lions sa kanilang debut game. Itinanghal na best player of the game si Voris Marasigan ng kanyang pangunahan ng Archers sa kanyang 21 points, 7 rebounds at 4 3-point shots. Sa third quarter, nagtuloy-tuloy ang momentum ng Archers kung saan nakagawa pa sila ng 15-0 run kontra sa San Beda. Ayon naman sa ibang fans ng liga, hindi raw patas o mismatch ang laban dahil mayroong dalawang imports ang DLSU Green Archers. Gayunpaman, 3 manlalaro ng La Salle ang mayroong double-digit score na nakatulong sa kanilang pagkapanalo. Makabawi kaya ang San Beda Red Lions sa susunod nilang laban? Abangan at panoorin yan every weekend dito sa Aliw Channel 23. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Para sa ating showbiz, Michael V. Wala muna. So mag-let's prove it muna tayo. Sige, let's prove it muna tayo. Ang ating let's prove it. HTTP websites, hindi nga ba safe? Lagi natin nakikita yan. HTTP.
Oo. Alamin natin sa Let's Prove It report na ito. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Madalas ka bang gumagamit ng HTTP para sa pagbubukas ng websites? Alam mo bang hindi ito secured? Tara, let's prove it! Ayon sa webfx.com, ang HTTP o Hypertext Transfer Protocol ay inilalagay sa harap ng mga URL ng website upang maipakita ang isang website. Ito ay isang protocol na ginagamit ng World Wide Web o WWW upang kumuha ng mga HTML na dokumento o sa madaling salita, magpakita ng mga web page. Sa kasamang palad, ang mga URL ng website na nauuna sa HTTP ay hindi secured. Nangangahulugan ito ng iyong impormasyon sa pag-login o mas malala pa, ang iyong personal na impormasyon tulad ng mga numero sa credit card ay maaring manakaw, basahin o baguhin ng mga hackers. Dagdag pa sa tutorialspoint.com na ang HTTP ay hindi naglalaman ng SSL na isang secure socket layer na hindi naka-encrypt ang sensitibong data na inilipat tulad ng email at mga address. Ito ay humahantong sa mga banta sa mga sensitibong data. Sa kabilang banda, secure ang HTTPS na gagamitin at i-share ang data. Maaari mong makita ang simbolo ng locker sa simula ng URL na may kasamang HTTPS tulad ng YouTube URL. Ronda Pilipinas! Samantala sa ating showbiz, Michael V. dinipensa si Jokoy. Showbiz report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, pasok sa panlasa ni Michael V ang jokes na binitiwan ng PhilAm na si Jokoy sa katatapos lamang ng Golden Globes 2024. Sa pamamagitan ng kanyang Facebook account, ipinost ni Michael V ang kanyang opinion sa nasabing jokes ng PhilAm. Anya itinuturing niyang funny, direct and pretty much self-explanatory ang mga biro nito. Sinabi pa nito na hindi dapat maging priority ni Jokoy ang mag-explain sa mga tao na sinadyang hindi intindihin at i-appreciate ang kanyang mga biro. For the record, si Jokoy ang kauna-unahang Filipino-American na nag-host ng nasabing prestigious event. Ngunit hindi sinakyan ng marami ang kanyang mga binitiwang jokes kung saan marami ang kumundi na dito, partikular na ang kanyang biro tungkol sa pelikulang Barbie kung saan sinabi nito na si Barbie ay isang plastic doll with big boobs. Hindi rin nagustuhan ng mga celebrity na dumulo sa nasabing event ang naging biro nito sa pelikulang Oppenheimer kung saan sinabi nito na ang kanyang New Year's resolution ngayong 2024 ay matapos niya ang nasabing pelikula sa year 2025 dahil sa haba nito. At yan aking balitang showbiz para simpilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! At bago tayo magpaalam, tayo may patama quote of the day. Huwag mong hayaang maging manhid ang puso mo dahil sa mga taong nagdulot ng sakit sa'yo. Kayo naman, ang sarap-sarap umibig, ang sarap-sarap ma-inlove, ang sarap-sarap ma-inspire. Bakit naman pipigilan yung mga sarili ninyo para maging in love? Oo, ang sarap-sarap umibig. Nagiging inspirasyon yan para kumita ka ng maraming pera. Hindi, inspirasyon lang. O, teka muna. Mag-happy birthday muna tayo kay Rose Manansala ng FAO Gensan. Oy, Manang Rose. Si Ate Rose, happy birthday! Antabayan na po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Do Pa Show kasama si Doc She Lejano. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.